Mga kapatid, mapayapat mapagpalang pagbati po sa inyong lahat saan man po kayo naroon. Taos pusong papuri pasasalamat sa ating Panginoon Diyos at patuloy niyang pinahihintulot na magkasalo tayo. Kahit sa pamamagitan ng ganito ay patuloy nating siyang nabibigyan ng papuri at kaluguran at patuloy natin siyang itinataas ang ating Panginoon Diyos. Ano po? Ang maiksi po na babasahin ni Brother Joseph ay yung pong turo ni Jesus tungkol sa panalangin na mababasa po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, Lucas 11, 1-4. Ano po? Babasahin ko na lang po ng sandali. Ano po? Minsan, nananalangin si Jesus pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Mapasa amin na sana ang inyong paghahari. Bigyan nyo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok o tukso. Iyon po mga kapatid ang turo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa panalangin. Ano po? Mga kapatid, sa pagkakataong ito masasabi po natin, ano po, na pinahintulot po ng ating Panginoon Diyos na manatili po tayo ng ilang panahon. Mahaba-habang panahon o maaaring siya lamang po nakakaalam upang magkasama-sama tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ano po, nakapaninibago. Sino ba hindi naninibago? Buong mundo po ito. Lalo na po dyan sa atin sa Pilipinas. Ganun pa man, tugman-tugma po ang panahong ito upang makapag-isip-isip tayo. Magnilay tungkol sa buhay. Tungkol sa mga nagaganap. Bakit pinahihintulot ng ating Panginoon Diyos na mangyari ang mga bagay na ito? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapag-isip, kagaya ng sabi ko, makapagnilay at makapaghanda. Ano po? Kaya mga kapatid, sa kababasa po ni Brother Joseph tungkol sa panalangin, ano po? Napakaganda po. Ama namin, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Nawa, ganun nga po ang mangyari. Ano po? Tapos yung patuloy na paghingi natin ng pagkain sa araw-araw. Hindi niya po itinuro sa atin na bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa habang buhay. Hindi po. Kundi ang sinabi po niya na itinuro niya sa atin o itinuturo, bigyan niyo po kami ng pagkain sa araw-araw. So, ibig sabihin, sa tuwi-tuwi na, sa bawat sandali ng ating buhay, dapat natin siyang alalahanin. Kagaya ng sabi ng ating Panginoong Jesucristo, paumanhin po, ibigin ninyo ang iyong Panginoon Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kaya po ang paghingi natin sa Kanya ay hindi lamang po kapag yung kailangan natin siya. Ano po. Pero sa mga sandaling ito, kinakailangan po ang sama-sama natin pananalangin sa mga nagaganap. Umpisahan po natin sa ating sambahayan. Magkaisa po tayo sa pananalangin. Kagaya po nung sinabi niya rito. Sinasabi ko sa inyo, kung ang dalawa dito sa inyo sa lupa
ay magkaisa sa paghingi sa anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Napakaliwanag po. Ama, ina, mga kapatid, tiyahin, anuman. So, ang fellowship po nagsisimula po sa sambahayan. Ano po? Hawak kamay po tayo. Taos puso po tayo at taimtim po tayo manalangin. Hilingin po natin sa ating Panginoon Diyos yung dapat natin sabihin. Siyempre, yung papuri at pasasalamat sa Kanya, yung paghingi, yung pagsisisi na siyang kinakailangan. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, nawa ay makapagnilay tayo ng tuluyan, ng husto, upang malaman natin kung bakit nga pinahintulot at nangyayari ang mga bagay na ganito. May mga nakausap po ako, mga halos kabataan lang, maituturing na halos mga anak ko na. Hindi raw kasi nila nakasanayan magdasal. Yung iba naman, halos hindi na raw sila naniniwala. Sa ngayon po, sa nangyayari po sa buong mundo ngayon, ginamit nila yung salitang sa wikang English, unseen. Unseen po ang kinababahala natin. Hindi po nakikita yung epidemya o yung salot na umiikot o lumalaganap sa buong sanlibutan. Subalit ang ating Panginoon din po ay hindi nakikita. Subalit nararamdaman natin ayon sa ating pananalig. Ang Panginoon Diyos ay Espiritu, tulad din po siya ng hangin. Hindi man natin nakikita, ay patuloy nating nadarama. At kung wala yan, ay hindi tayo mabubuhay. Ano po? Dahil ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ihalin tulad din po natin siya sa tubig. Sa tubig, ano po, na ating ginagamit. Wala rin pong katapusan. Gagamitin natin paglilinis ng katawan, tapos bumabalik. Ano po? May ihahalin tulad din po yun sa pangako niya sa atin para sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, hindi man tayo sanay manalangin na mag-isa, pagsumikapan po natin na magkasama-sama tayong pamilya sa loob ng ating mga sambahayan, tahanan, magkaisa tayo ng pagtawag sa ating Panginoon Diyos. Yun po ang magandang at pinakamabisang gawin natin sa mga sandaling ito. Kalimutan po yung mga hidwaan. Kundi panahon na po ito ng pagkakaisa. Kalimutan na po natin yun. Tanggalin na po natin yung mga turuan, sumbatan, yung mga basura dito sa ating puso. Kundi yung lubusan natin pagbabalik loob sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Si Brother Joseph po bilang kasangkapan po o hamak na kasangkapan ng ating Panginoon Diyos. Sa kabila ng kahinaan o kasalanan o karumihan na nagagawa ko na tulad din ninyo, ay patuloy pa rin po tayo o ako na nagsisikap na makapagbigay kaluguran sa ating poong may kapal. Nawa, ganun po tayong lahat. Kaya sama-sama po tayo mga kapatid. Manalangin po tayo na nawa
Sa Diyos na hindi natin nakikita, subalit ating nararamdaman at sa ating pusong nananahan sa ating puso't isipan, na mapagtagumpayan niya ang nagaganap o ang salot na lumalaganap sa sanlibutan. Dahil sa dasal ng nakararami ay higit na mabisa kung ikukumpara sa dasal ng isa o iilan. Una mga kapatid, kung hindi man po natin nakaugalian, simulan po natin ang magkasama-sama tayo, 2 o 3 sa sambahayan. Isipin nyo nangyayari ngayon. Ni hindi po pwede yung meron pong social distancing. Ganun pa man, wala pa rin po magagawa ang kalaban o ang dyablo. Patuloy pa rin pong ipahayag at ipalalaganap ang kanyang salita. Lalo na po sa may mga edad na tulad ko po, o may mas edad pa po, o mas bata kaysa sa akin. Wala pong pinipili. Huwag na po nating hintayin mahuli ang lahat. Okay, fine. Lahat po tayo ay pansamantala lamang sa katawang ito. Ano po? Aminin man natin o hindi. Pero mas mabuti po mayong kaligtasan ay nakatitiyak tayo kung mananatili tayong tapat sa ating Panginoon. Ipanalangin po natin ang ating bayan. Ang buong sanlibutan. Magagawa po natin yun ng taimtim. Hindi naman po kinakailangan, kagaya po ng turo ng ating Panginoon Jesucristo, na sa pananalangin hindi nyo na kinakailangan gumamit pa ng mahaba o napakahabang mga salita. Kundi yung nagmumula po sa ating puso. Yun po ang gusto niyang makita sa atin sa mga sandaling ito. Alam niyo po, hindi po sa pag-ano po, maging makatotohanan po tayo. Tingnan nyo nga ito pong binabasa ni Brother Joseph. Halos ilan na po. Minsan pinagagalitan na ako ng aking may bahay kung kani-kanino na sino-sino na nagbibigay sa akin ng banal na kasulatan, pero patuloy na nasisira sa kabubukas o kababasa. Pero hindi po yun. The bottom line is, ano ba ang dahilan? Bakit? Ano ba ang hinahanap ko rito? Ano ba ang dapat makita rito? Ano ba ang dapat malaman? Kung hindi man po nakasanayan ng bawat ng sino man o ng sino man dyan ang magbasahin, kundi isa po ito ang banal na kautusan o banal na kasulatan, dito po natin mababasa ating Panginoon at yung mga nagdaang panahon sa unang tipan. Hindi po ba maski sa pag-aaral natin noong unang panahon, na hindi natin alam ang tungkol, na hindi natin nakita si Jose Rizal, pero alam natin ang kwento niya dahil nabasa natin. How much more ang ating Panginoong Jesucristo? Since na Christ-centered tayo at nagsisikap tayo maging sentro ng ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo, ay alam natin kung ano ang gusto niya at ayaw niya. Ayaw na ayaw niya ng mga mapag-imbabaw. Yung mapagkunwari. Marami na siyang itinuro sa atin. Hindi na po kailangang isa-isahin pa. Lalo na sa panahon ngayon. Itinuro niya sa atin at patuloy na itinuturo kung papaano ang tamang paraan ng pagbibigay. Ang tinuro niya sa atin ang tamang paraan ng pananalangin at kung paano mananalangin. Itinuturo niya rin sa atin ang pagpapatawad.
Lahat ng katuruan, itinuturo niya na sa atin. Kaya po nga po, ginagamit niya rin si Brother Joseph, hindi lang po sa pagsasalitang ganito, kundi maging sa pagsusulat din po. Kayo po, na nagtapos na o nauna kay Brother Joseph ng pag-aaral, hindi ba bago nyo tinanggap ang inyong diploma, may tinatawag tayong araw ng pagsusulit? Or final examination in order for you or for us na makuha natin yung diploma natin? Hindi po ba? Ganun din po rito. Ganun din po rito. Sa pakikinig ba natin ng salita ng Diyos, sa pagsasabuhay ba natin ito, at sa pagdating ng araw ng paghuhukom o final judgment, nakatitiyak ba tayo sa ating sarili na may mga ngiti sa ating mga labi kung dumating man ang sandali na yun? Well, kung tatanungin ng ating Panginoon Diyos kung ano nagawa natin sa buong maghapon o sa buong buhay natin, tatanungin niya ba kung gaano tayo kayaman, kung gaano karami ang ating naipon? Kung tatanungin niya kaya tayo? At kung sakasakaling tatanungin niya tayo, para kay Brother Joseph, siguro isa lang ang maaari niyang tanong sa atin. Gaano kalaki ang puso mo? Sa dalawang kautusan na sinabi niya. Dahil kay Moises, yung 10 kautusan, dumating si Moises. Sa 10 kautusan, ay nakapaloob na po sa sinabi ng ating Panginoon na sa 2. Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. At higit sa lahat, ang pangalawa, higit sa lahat, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Ang tanong po ron, ngayon nalalapit na o nagaganap na ang araw ng pagsusulit o paghuhukom. Kayo na magsabi. Ina-isolate na tayo, ano po? Ang tanong po ron, sasabihin natin na minamahal natin o mahal natin yung Diyos na hindi natin nakikita, samantalang yung kapatid natin na nakikita natin, hindi natin kayang mahalin o mapatawad. Suriin po natin ang ating mga sarili. Huwag na po tayo magturuan. Simpleng panawagan lang po. Uulitin ko po. Munting kasangkapan lamang po si Brother Joseph upang iparating sa ating lahat kung ano talaga ang dapat nating gawin sa hiram nating buhay. Hindi po natin alam. Walang pinipili ang libingan, bata man, matanda man. Una sa lahat, kagaya ng sinasabi niya sa aklat ng pahayag, mga mahal kong kapatid. Sa pahayag 3, kabanata 3, 2-3, gumising ka. Gumising. Pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pagganap ang mga bagay na nagagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo ang mga aral na iyong narinig. Pagsisihan mo at talignan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya na magnanakaw. Marami na po tayong aral na narinig. Paikot-ikot na lang po. Sa social media, worldwide na, at isa rin po ito sa palatandaan. Alam ko pong alam ninyo, huwag na po tayo lumayo-layo. At ipalalaganap sa buong sanlibutan na mabuting balita at saka darating ang wakas. Ngayon, bumalik po tayo doon ulit sa panimula. Sa nagaganap po sa ngayon, mga mahal kong kapatid. Ipinamamanhik po ni Brother Joseph sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Panahon na po ng pagbabalik loob natin ng lubusan sa ating poong may kapal.
Pagsisihan na po natin lahat at talikdan ang ating kasamaan o nagagawang kasalanan. At manalig po tayo sa Kanya na yung kalaban o yung salot na hindi nakikita ay mapagtatagumpayan. Kagaya rin po ng sabi ng ating Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Kaya mga mahal kong kapatid, nawa sa munting mensahe po ng Panginoon Diyos sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo para sa ating lahat, nawa tumimo ito sa ating puso't isipan bago pa maging huli ang lahat. Sumain niyo pong lahat ang pag-ibig at patnubay ng ating Panginoon Diyos. Amen.